Magandang araw mga Lods, at ngayon nga po ay magluluto ako ng sinilihan. Ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Red and green chili. Yan. Tapos meron po tayong onion. White onion po ang gagamitin natin dyan. Pero pwede po kayong gumamit ng kahit anong onion. Yan po ang garlic. Tapos ginger. Ginayat ko na lang po sila ng maliliit. At yan po ang ating laman loob ng baboy. Yan po ang ating gagamitin. Hiniwa ko na po ng maliliit at pinakuluan ko na rin po yan kanina. At pagkatapos pong maihanda ang mga gagamitin, ay nagpainit na rin po tayo ng mantika sa kawali. At sa puntong ito po ay mainit na po ang mantika. Kaya sisimulan na po natin ang pagluluto. Lalagay na po natin ang bawang. Sa paggisa po ng ating bawang, atin pong hahalu-haluin upang hindi po siya masunog. Kasi kapag nasobrahan po siya, ay papait po ang lasa, kaya atin pong ingatan din. Atin pong halu-haluin upang sa ganun ay hindi siya masunog. At pag okay na po ang bawang, isusunod na po ang sibuyas. Yan po ang white onion. Tapos atin din pong halu-haluin para po kumapit ang lasa nila sa isa't isa. Yun, sana all kumakapit. Masarap kasi talaga kapag kumakapit. Lalo na kapag malamig ang panahon. Wow, may ganun. At kapag medyo malambot na po ang ating sibuyas, ay isusunod na po natin ang ating ginger. Yan po ang ating ginger. Pampalasa at pampatanggal ng lansa kahit walang malansa. Pampalasa po talaga yan. Atin pong halu-haluin din at para magsama-sama ang kanilang lasa. At isusunod na po natin ang laman loob ng baboy. Yan po ang laman loob ng baboy. Nilinis ko na po yan ng maayos kanina at pinakuluan bago ko po siya hiniwa ng maliliit. Hahalu-haluin na po natin yan. Yan, halo lang ng halo hanggang sa kumapit ang saya sa isa't isa. Yun, may ganun talaga. O sige, halo pa. O, pagkatapos nating halu-haluin yan, ating tatakpan. Tingnan natin kung nasaan yung takip. Yun, nilagay na nga ang takip. At makalipas po ang ilang minuto ay ating bibisitahin upang ating haluin na naman. Haluin po natin upang maiwasan natin ang pagkasunog. Kasi masusunog po yan kung hindi natin haluin. Papait po ang lasa niyan, saka didikit sa kawali. Kaya kailangan nating halu-haluin palagi. Maglalagay na rin po tayo sa puntong yan ng paminta. Yan po yung ating mga condiment. Pagkatapos po ng ating paminta, lalagyan na rin po natin ng betchin. Yan po, betchin, pampalasa. Yan, tuloy-tuloy lang po ang paglalagay. Tuloy-tuloy lang po ang paglalagay ng mga pampalasa natin upang mas sumarap ang ating lutuin. Yan po, betchin. Pagkatapos po natin maglagay ng betchin, hahaluin po natin yan para naman po mag-mix doon sa ating lutuin, ating mga condiments. Yan lang po, tuloy-tuloy lang. At pagkatapos po ay ating tatakpan na naman yan ng ilang minuto. At pagkalipas po ng ilang minuto, atin pong bibisitahin ulit upang ating lagyan ng laurel. Lalagyan po natin ng laurel, dried bay leaves. At pagkatapos po ay susunod natin ang soy sauce. Yan ang ating soy sauce. Silver Swan, baka naman. Silver Swan soy sauce po ang ating gamit. Baka mapansin tayo ng Silver Swan. Atin pong hahalu-haluin upang hindi po yung lasa ng toyo, hindi mapundo doon sa isang lugar lang. Kailangan po ay mahalo upang mag-mix po sa lahat yung lasa ng ating toyo. Para po mas masarap ang ating lutuin, kailangan pong halu-haluing magaling. Yan, halo lang po ng halo kasi malambot na naman yung ating karne. At sa puntong ito po ay ating bibisitahin na naman. At yan, medyo luto na po ang ating karne kaya maglalagay na po tayo ng vinegar. Dato puti, baka naman. At isusunod na po natin dito sa puntong ito ang ating pong red and green chili. Ayan, ating pong ibubuhos na. Ating ikakalat yan at hahaluin na naman natin para kumalat yung lasa. Ganyan lang. Pagka may bagong mga ingredients na ilalagay, halo lang ng halo upang sa ganun kumapit ang lasa sa isa't isa.
Tuloy-tuloy lang mga lods. Tuloy-tuloy lang nating haluin. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagluluto mga lods. Yan, dire-diretso lang. At makalipas ang ilang minuto mga lods, kapag okay na, maglalagay na tayo ng ketchup. Ang ketchup po ay pampakulay lang, pampatingkad ng ating kulay. Kumbaga sa babae, make-up, pampagandang tingnan ng kanyang postura. Yun naman, naihalin tulad pa nga sa babae. Ang ating sinilihan. At tuloy-tuloy lang po ang ating paghalo mga lods. At kinulang ang ating ketchup o yung make-up ng babae. Ayan. Ayan. Dagdagan po natin para mas tumingkad po yung kanyang kulay. Sige, halo lang po ng halo. At patuloy lang po tayo sa ating pagluto mga lods. At ang ating apoy ay sa medium lang para hindi masyadong malakas. At ating tatanggalin na dyan lods ang ating bay leaves, dried bay leaves. Kasi kumapit ng lasa niyan dun sa ating lutuin. Kaya ating tatanggalin na kasi kapag nasobrahan din yan, pumapait kasi yung lasa niyan. Yan mga lods. Tapos haluin pa rin natin. At sa puntong yan po mga lods, medyo luto na yung ating karne. At yan na nga po ang hitsura ng ating sinilihang baboy. Yan mga lods. Okay na yung kanyang postura. Ang kanyang katas ay tama lang. Medyo malapot-lapot na siya. Hindi na siya malabnaw na katulad kanina. At yan, naluto na nga mga lods ang ating sinilihang laman loob ng baboy. At ating isasalin na sa ating plato. Yan. At habang ating sinasalin, siyempre, kaya nga natin binablog para ating picturean yan. Pagandahin muna natin para naman maganda-ganda. Ayan. Tingnan ninyo yung katas mga lods. Ayan, okay, di ba? Yun. Malapot-lapot yung kanyang katas. Ayan o mga lods. Yan ang ating sinilihang laman loob ng baboy.